Iyakan si Raffy Tulfo at si Tambaluslos, mga kababayan. Dahil after all na mga paninira at mga black propaganda laban kay VP Inday Sara Duterte, ay ngayon sa survey, ang dalawang ito, mga kababayan. Si Raffy Tulfo na ang sabi ng mga netizens ay Mr. Botox daw, mga kababayan. Hoy kayo ha, hindi pa natin alam kung nagpa-botox ba yan si Tulfo. Baka naman, tumaba lang. Oh. At etong kanyang amigo, mga kababayan, na mataba rin ang mukha, na si Tambaluslos, ay iniwan sa survey ni VP Sara ng milya-milya. Dahil sa isang latest presidential survey, mga kababayan, number 1 si VP Inday sa preference sa mga Pilipino para maging susunod na Pangulo sa 2028. Panoorin niyo po. Bumati muna tayo sa dalawang tao. Si VP Sara Duterte. Oh! Hello, VP! Oh, congrats! Si Raffy Tulfo. Oh, at least si Raffy Tulfo, mga kababayan, ay siyang closest rival ni VP Inday in terms of popularity. Pero gayon pa man, kung ikukumpara nyo ang popularidad ni Inday at ni Tulfo, mga kababayan, ay malayong malayo si Tulfo na pumapangalawa, mga kababayan. Not to mention si Tambaluslos, mga kababayan, na produce por santo. Kahit pa siguro isang barangay, hindi yan mananalo. Oh, yeah. Kasi ayon sa latest na WRN survey, ito non-partisan. WRN survey. Bumagsak ang rating ni pangalawang Pangulong Duterte. Bumagsak din ang rating ni Pangulong Marcos. Natatawa nga ako, di ba, nung isang beses dito, nag-report tayo na non-partisan daw kuno, mga kababayan, pero yung WRN, may mga bahid dilaw pa nga yan, mga kababayan eh. Parang inline yan sa Rappler, o ganyan, pero gayon pa man, at least sa kanilang survey ngayon, mga kababayan, parang walang twist. Dahil numero 1 si VP Inday Sara Duterte, mga kababayan eh, which is, yan naman talaga ang reflection ng suporta ng taong bayan ngayon. May isang bata ni speaker na tuwan-tuwa siyang sinasabi na ayon daw sa isang survey. Sino yan? Sino yung maliit na buhayan yan? Ay bagsak ang rating ni VP Sara Duterte. Naglulundag sila sa tuwa, mga kababayan. Dahil bahagyadang bumaba ang satisfaction rating ni VP Inday. Hindi binanggit naman kung si Adyong yata to, kung hindi ako nagkakamali. Si Adyong pala nasang sinasabing traidor ng Mindanao. Nakalimutan. Nakalimutan niya na in the same survey, kung bubagsak ng 7% yata o 8%, si VP Sara. VP Sara bubagsak ng mas malaki, 15%. Ganyan nila tinitwist, mga kababayan, ang mga balita kasi, yung mga bayarang media. Bubagsak ang rating si Sara. Pero hindi nila binabalita, mga kababayan, na mas malaki ang bagsak ni Bangag. Since sinita niya yung survey na yun at tuwan-tuwa siya, impliedly, sinasabi niya na credible yung survey na yun. Tinatanggap nila yun. At yan ang the same survey, mga kababayan, na nagpalabas ngayon na si Sara ang number 1 preference ng mga Pinoy for the next president. Na naglabas ng resulta na nag-survey sila. Yan as of middle of last month. Ang sample size nito ay 1,814 adults, mga voting age. Ang tanong, kung ngayon ang halalan, meaning February last month. Middle of last month. Okay. Etong year na ito. Ano ba yan? Latest pala, mga kababayan. Ay, tama naman. ito ang mga iboboto nila. February. Ito, top 9. Kasi yung number 10 is statistically insignificant. Okay. Okay, mga kababayan, tingnan nyo ang top 9. Sa numero 9. Top 9! 1%. Laki na Tamba! In the last survey. Ano nga ba yung rating ni Tamba, mga kababayan? Yung dati, sa presidential preference? 0.8%? 0.8%. Hindi nyo naman ginawang 1. Nilagay nyo talaga ang 0.8. Down by 3%. I see Risa Ontivero. Yan, mga kababayan, ang magiging pambato ng mga dilawan sa 2028.
Oh, dahil matatapos na yan sa Senado, mga kababayan eh. Kapal na mukha, kaya ngayon sinisiraan si Sara, nagpapasikat, mga kababayan. Bulok din. Oh, hindi yan mananalo. It's atay and balon-balunan. Atay! Oh, sa huling pwesto pala, mga kababayan. Sino kayang katay niya? Expect natin si Tamba ang last, mga kababayan, no? Pero si Riza pala. Atay. Ano yung Atay atay? sila ni Speaker Ano yun? Yun nga, dalawa palang bulok ang nasa last place, mga kababayan. Atay ang balon-balunan. Tay ni Riza si Tamba. Montes na 1% din. Wow, oh! Umangat ng konti, mga kababayan. From 0.8, naging 1.2 ang inangat. After all, na bilyon-bilyong ayuda, 0.2 lang ang inangat ni Tamba, Diyos mio. Makukuhang boto kung ang halalan ay last month. Number 7, Oh. si Robin Padilla. Oh, at least si Robin, mga kababayan, tinalo niya si Tamba. Oh. Kung ma-disqualify si Sara, mas may chance pa si Robin na manalo. 2%. 2%. Bagsak ng 1%. Yan, from last month. Number 6, Yung number 1 senator, 2% lang. Marcos. Bagsak ng 2%. 3%. Oh. Pasok din si sa top 9, si Mangga, super ate. Tumaatras. It's atay and balon-balunan din sila. O, sino ang katay ni Robin Hood? Oo. Ni Manny Pacquiao, 3%. Naitos Mia, isa na namang ungas, mga kababayan. 3%. Oh, as expected, mga kababayan. Minus Yung mga kakilala na lang niya yan at mga kababayan siguro. 1 from the last Oh, Manny Pacquiao. Number 4, si Grace Po. Trapo. Mio. Ang sabi ni dating Pangulong Duterte yan kay Grace po, lasinggera. Brandy girl. Si Digong mismo ang nagsabi. Bumagsak ng 1% kasi Yung ayaw daw sa akap ng kababayan pero binigyan lang ng portion na 5 billion. Sige, go! pinabayaan niya yung akap, di ba? Diba? Partihan lang ang Senado ng 5 Ang billion. hudas! Sa kanya, yung akap. Bagsak siya. Okay. Dapat Ito lang. ang win. Ano to? Ito yung nag-gain, ha? Nag-gain. Tumaas. Tumaas. May tumaas pa? Naging Sino? 12%. Hindi masama, ha? Hindi masama. Sino po yan? Naging 12% up by 3%. Ibig sabihin, Umaarang ka daw. kanyang suporta. Sino? Si Benny Robredo. Lutang! Oh, ina nyo. Hindi rin yan mananalo, mga kababayan. Tinalo na nga. Tinalo na nga yan dati. O, kung si Sara ang kanyang kalaban, mga kababayan, wag na. Pero parang nahimasmasan na, mga kababayan eh. Andun na, nag-local na lang, mga kababayan, sa Naga. Bahala siya. O, kung babalik siya, mga kababayan, muli siyang maipa-flash. 12%. Nahimik ka na lang dyan, Lutang. Diba? Ayun. Ito, Kinaroroonan mo. 5%. Ang number 2, naging 19% na lang. Oh, ang number 2. Si Raffy Tulfo. Rapi! 19%, mga kababayan. In fairness, 19%. Oh, hindi na rin masama, mga kababayan. Pero ang trend di tulpok, mga kababayan, ipababa. Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Dahil habang tumatagal, mga kababayan, nakikita natin ang kanyang totoong anyo. Hindi yung sabi ng mga netizens sa mga botox-botox ng ganyan, ha. Bahala siya sa kanyang beauty. Ang pa-beauty siya. Naging beauty nga ba? Mas okay yung dating tulpo na itsura. Ngayon, nagbago ng anya, mga kababayan, naging kilay 2,000. Gayon pa man, ang trend ni tulpo, mga kababayan, pababa dahil bulag, pipi at bingi, mga kababayan, sa mga issue ngayon na kinakaharap ng bayan. Maangas na to si tulpo, mga kababayan, kapag mga ordinaryong manggagawa, mga ordinaryong pulis, basta mga kabit-kabit. Pero yung mga buhaya, mga kababayan, parang sinasamba. Tahimik pa sa sementeryo. Anong tawag dyan? Animal yan. Hindi nagsasalita. Wala tayong narinig na po na kay Bangag, mga kababayan, at kay Tambaluslos na. At sa PhilHealth. Yung paglipat ng mga pondo. Nasaan ang daldal ni Raffy Tulfo? Kaya pababa ng pababayan niya, mga kababayan. At mukhang sa kanya kinuha yung 5% kasi number 1 umakyat ng 5%. For 29%. Si 10 ang lamang ni Sara, mga kababayan, 10%. Alam nyo kung gaano kalaki ang 10%? Anong 10% ng 100 million voters? 10 million votes, mga kababayan. Ganyan ang lamang sigurado ni Sara Duterte kay Tulfo. Sara Duterte.
So, number 1 at number 2, ang mga matitinding contenders for the presidency. Kung sila tatakbo, hindi pa natin alam. Opo. Number ay 1 si VP Sara. Sara at si Senator Congrats, Rafi Sara. Tulfo. At tataas pa yan, mga kababayan, dahil wala na silang maitatapon na putik, mga kababayan. Dahil inubos na nila ngayon. Ano maitatapon niya ng putik kay Sara? Huwag niyo sabihin, hanggang 2028, hindi kayo magsasawa sa confidential fund. Hindi na maniniwala niyan ang tao. Ngayon pa nga lang, sa kasagsagan ng issue, mga kababayan, hindi na naniwala. How much more sa paglipas ng panahon? Oh, yeah! So, congratulations sa kanilang dalawa. Sila ang front runners. How about si Tamba? Bilyones na, Akala sa kanyang pera, mga kababayan. Hindi din sa kanyang pera yun. Gamit pa ang resources ng gobyerno. Tambalos-los naging 1. Galing sa 0. Humahabol. Si Lenny Robredo. Bahala ka, Lutang. Ewan lang namin sa'yo. Ano masasabi niyo dito, mga kababayan, na arangkada pa rin si VP Sara sa survey? Sa likod ng kaluwakhan ng propaganda. Post your comments below.